Mukhang itong Barangay Ginebra ang isa doon sa mga teams na gustong magkaroon ng isang tinatawag na sabihin na nating upgrade sa kanilang lineup. Dahil syempre, kita naman ng lahat na kinakailangan nila ng big man ngayon. Lalo na at matagal mawawala itong si Isaac Go. At mukhang ang sinasabi ng iba na baka mangyari ay itong si Motaw Tuwa ay mapunta dito sa Barangay Ginebra sa pamamagitan ng isang 3-team trade. Ang posibleng mangyari daw dito ayon sa mga reports, baka itong si Motaw Tuwa mapunta dito sa Barangay Ginebra. Samantala naman, dito sa San Miguel makukuha nila itong si Christian Stan Hardinger o kaya itong si Kay Marcarino, isa doon sa mga centers ng Terra Firma. Samantala naman itong Terra Firma, ang makukuha nila mula dito sa Barangay Ginebra, si Ben Adamos at isasama itong si Von Pesumal. Baka bigyan din ng isang second round draft pick itong Terra Firma Jeep. So magkakaroon ng isang 3-team trade ang San Miguel, Terra Firma at ang Barangay Ginebra. Motaw Tuwa mapupunta sa Ginebra. Ito namang si Kay Marcarino o kaya si Stan Hardinger dito sa San Miguel. At dito sa Barangay, dito naman sa Terra Firma, si Ben Adamos ang ibibigay nila. Plus of course, alam natin na baka isama si Pesumal at isang second round draft pick. Itong si Stan Hardinger obviously hindi na yan babalik sa Ginebra dahil hindi maganda yung naging parting of ways nila. Samantala naman ang San Miguel mukhang mas interesadong kunin itong si Kay Marcarino just in case hindi pumayag itong si Stan Hardinger. Hindi pa rin naman sigurado na papayag si Stan Hardinger na maglaro para sa SMB. So kung sakaling ayaw ni si Stan dito sa San Miguel, si Kay Marcarino kukunin nila. Sa panig ng Ginebra, kung makuha nila to si Motaw Tuwa, pwedeng-pwede nila yan na maging backup habang nag-iintay na makarecover si Isaac Go. Ngayong sinabi na ng TNT Tropang Giga na itong si Mikey Williams ay willing na silang i-trade. Ang San Miguel kaya ang isa doon sa mga teams na interested na kumuha dito kay Mikey Williams. Sa ngayon kasi alam na natin na ang San Miguel ay naghahanap ng bagong point guard na pwedeng pumalit dito kay Chris Ross dahil matanda na rin. At itong si Terence Romeo dahil inconsistent ang laro, baka matrade na rin yan, yun ang balita. So pwede kaya na itong si Mikey Williams ang pag-interesan nitong San Miguel Beer. Sinabi kasi ni Coach Chot Reyes na open na silang i-trade yung rights ni Mikey Williams. At syempre dahil itong si Mikey matagal nang hindi naglalaro, yung trade value niya syempre bumaba na rin. So pwede kaya na ito'y makuha ng San Miguel. Iyan ngayon ang pinag-uusapan ng karamihan. At kung sino pwedeng i-alok ng beerman na kapalit kung sakasakali. Dahil sa ngayon, itong TNT Tropang Giga, okay na sila. Nawala si Mikey. Napatunayan nila na kaya na mag-champion kahit wala ito. At suitable na replacement si Reynan Batak. So sino kaya pwedeng i-offer ng San Miguel na kapalit para dito kay Mikey Williams na magagamit ng TNT? Well, kahit naman hindi magamit ng TNT, pwede naman magkaroon ng 3-team trade. For example, pwedeng ipalit ng San Miguel dito kay Mikey Williams ay itong si Jeron Teng at isama nila itong si Simon Enciso. Kahit hindi yan magagamit ng TNT Tropang Giga, pwede yang ma-trade ng TNT doon sa ibang teams na makakagamit dito kay Teng at kay Enciso. For example, pwedeng dalhin niya ng TNT dito sa Meralco kung dahil nangangailangan sila ng additional scorer. Ngayon, pwede nilang isama sa trade itong Blackwater para maging 3-team trade o 4-team trade, depende sa magiging usapan. Sa panig ng San Miguel, kapag nakuha nila si Mikey, magiging maganda yung backcourt nila dahil magkakaroon sila ng isang consistent 3-point shooter na madidependahan nila kapag nandyan sa loob. Bukod dito sa San Miguel Beer, ang isa pang team na imposibleng interesado dito kay Mikey Williams ay ang Converge Fiber Xers. Ever since nung sinabi ni Coach Chot Reyes na open na silang i-trade yung rights ni Mikey, marami na mga spekulasyon na lumalabas. Ngayon, itong si Mikey Williams, alam natin na dati in-offer na yan ng TNT dito sa Converge pero tumanggi ang Fiber Xers at hindi nagustuhan yung ino-offer yung hinihiling na kapalit ng tropa. Ngayon kaya ay magbago na ang ihip ng hangin. Dahil nakita ng TNT na nag-champion sila nang wala itong si Mikey Williams. So baka mas bumaba lalo yung trade value nito. Sa panig ng Converge, kinakailangan pag-isipan mong mabuti kung ito bang si Mikey Williams yung isang tipo ng player na gugustuhin mo doon sa lineup. Or baka naman mas piliin nila itong si Jordan Heading ng Terra Firma. Kung sakaling si Mikey Williams ang kukunin itong TNT ng Converge, tandaan natin mataas yung hinihiling na salary nito si Mikey.
Ngayon, kailangan pag-isipang mabuti ng Converge kung worth it ba na ibigay ito kay Mikey dahil ito'y 33 years old na. At alam natin, mga higit 18 months na itong hindi naglalaro ng professional basketball. Kaya yan ang aabangan natin ngayon dito kung matutuloy pa ito o hindi na. Dahil syempre, kung ikaw ang Converge, maganda naman yung sitwasyon mo dito sa iyong lineup. Pero, although marami silang mga big men, doon sa backcourt sila medyo nagkukulang. Kaya nga gusto raw kunin itong si Encho Serrano. Ngayon, kung sakasakali na ito si Mikey Williams madagdag dyan, lalong lalakas itong Converge Fiber Xers. So, ito nga abangan natin kung matutuloy nga na itong si Mikey Williams ay makuha nila. As it is, alam natin na itong si Mikey, meron siyang baggage talaga. Pero depende na rin niya sa management ng Converge kung talagang gugustuhin nila na ito ay matuloy pa o hindi. Dahil baka isipin ng Converge kung hindi nila kunin si Mikey at ito ay mapunta for example sa San Miguel, baka sa bandang huli sila din ang magsisi at hindi pa nila kinuha ito. Habang ang mga reports ay nakapokus dito sa magiging pagre-rebuild ng San Miguel at ng Barangay Ginebra, hindi naman siguro papaiwan itong Magnolia Chicken Templados. Dahil isa yan doon sa mga tinitignan din ng mga observers ngayon na pwedeng mangyari pagdating dito sa sabihin na natin overall na pagbabago dito sa SMC. Dahil kung nakita natin dito sa MVP group, parang ini-spread nila yung mga talent dito sa Meralco, TNT, pati na dito sa NLEX. So parang ganyan din ngayon ang gagawin ng SMC. Mukhang bibigyan na rin itong Magnolia. Ang tanong na lamang ay kung sino yung makukuha ng Magnolia Chicken Templados. Well, nakadepende yan lahat dito sa magiging takbo ng negosasyon ditong Magnolia at sa mga teams na gusto niya makatrade. Sa ngayon kasi hindi naman limitado lang sa Terra Firma at Northport ang tinitignan ng SMC. Kung hindi maski na dito sa iba't iba pang mga teams na gustong magpalakas, lalo na dito sa darating na Commissioner's Cup. Dahil unlimited height ng import dito, maliwanag na ang Magnolia. Alam natin nandiyan na si Ricardo Ratcliffe pero gusto rin nilang tignan yung iba pang mga options na pwede nilang makuha. Dahil sa ngayon itong Magnolia ay isa doon sa mga teams na determinado na gumawa ng mas malaking sabihin na nating performance upgrade para dito sa Commissioner's Cup. Kaya, huwag na tayong magulat kung ito si Calvin Abueva at yung iba pa nilang mga players ay matrade na dahil ang gusto ng Magnolia maging mas maganda ang kanilang ipapakita. Kung sakasakali na matuloy nga yung kagustuhan ng Magnolia na mag-improve yung kanilang performance, sigurado na ito ay mangyayari dahil may blessing ni Al Francis Chua. Parang na-realize nila na kailangan palakasin yung tatlong SMC teams para makasabay na dito sa ginagawang performance upgrade ng MVP group. Dahil syempre, alam natin mga high quality yung mga imports at players na nakukuha ng MVP teams ngayon. Kaya kailangan sumabay na itong Magnolia Hotshots. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., binabati din natin si Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Binabati din natin si Terdy, Junjun at Aldin Balaba. Binabati din natin si Anthony Alon family, Katsakino Dokusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, si Jervin Cris, si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.